Pamilyar ka ba sa term na toxic masculinity? May sapat ka bang kaalaman kung ano ang ibig sabihin nito? O baka naman nakikiuso ka rin lang gaya ng mga clowns dyan sa paligid? Makinig ka. It is all just a setup para manipulahin ang kaisipan ng mga tao, lalo na ang mga kalalakihan. Ang term na toxic masculinity ay inimbento lang ng mga modern feminists na gustong i-deprive ang mga kalalakihan mula sa biological nature nito. Once you rejected modernity and you embrace masculinity, diyan nila ito babansagang toxic masculinity. Para sa kanila, toxic ang pagyakap sa iyong tunay na pagkalalaki, mga clowns. Anong karapatan nilang magsalita tungkol sa masculinity? Hindi nga nila alam kung paano maging isang tunay na lalaki. Gayunpaman, may mga bagay pa rin na sumisira sa masculinity ng isang lalaki at ang mga ito ang dahilan kaya nagiging toxic ang masculinity mo. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang 7 bagay na sumisira sa masculinity ng isang lalaki. Just don't forget to like and subscribe for more quality contents like this. Let's begin. Number 1. Pedestalizing women. Narinig mo na ba ang phrase na putting women on a pedestal? Ito ang tawag kapag halos sinasamba mo na ang isang babae, inilalagay mo na siya sa pinakataas. You are putting women on a pedestal. Katulad din ito ng pagiging simp. Pero sa pangkalahatan, when you put women on a pedestal, ang nagiging tingin mo sa kanila ay halos para ng Diyos. Langit sila, lupa ka. Ganyan ang ibig sabihin nito. At toxic sa masculinity mo ang behavior na yan. Think about it. Ang mga babae, tao lang din sila, kagaya mo. But when you put them on a pedestal, nagiging mas mataas silang uri kaysa sa iyo. At bilang side effects nito, bababa naman ang tingin mo sa sarili mo. Bababa ang self-confidence mo kasi nga ang tingin mo ay langit sila, lupa ka lang. Bababa rin ang self-esteem mo at mawawalan ka ng lakas ng loob na makipag-usap sa kahit sinong babae na gaya ng normal na tao lang. Kapag nilagay mo sila sa pedestal, para mo na rin itinapon ang self-respect na mayroon ka. When you pedestalize women, you are damaging your masculinity. Number 2. Complaining. Tandaan mo ito, ang pagrereklamo ay hindi kailanman nakakamasculine tingnan. Bagkus, kabaliktaran pa ito. Complaining is for the weak men. Ang tunay na lalaki na may maayos na masculine frame, hindi yan reklamador. Humahanap yan ng paraan at solusyon imbis na magreklamo lang sa buhay. Ganyan ang tunay na masculinity. Walang excuses, walang complaining dahil ang pagrereklamo ay mas feminine pang tingnan. Kung isa kang lalaki na mareklamo, bababa ang tingin sa'yo ng mga nasa paligid mo. Lalaki ka ba talaga? Uunahin mo pang paandarin ang bibig mo kaysa humanap ng solusyon? Babae lang ang gumagawa niyan. Iwasan mo yan. Masisira ang masculine image mo bilang lalaki. Magmumukha ka lang maarteng palaka kapag puro reklamo ka sa buhay. Complaining is not a man's behavior. Number 3. Anti-brotherhood. Isa ito sa nagpapatoxic ng masculinity mo. Kapag sinabing anti-brotherhood, ibig sabihin, ayaw mong nakikita na nagtatagumpay sa buhay ang kapwa mo lalaki. You are hating on other men's success. Napaka-toxic ng ugali na yan. Ang tawag nila dito sa Pinas, crab mentality.
lalaki ka pa naman, tapos may ganito kang ugali. Ayaw mong nakikitang umuunlad ang kapwa mo lalaki? Isa kang kahihiyan sa ating lahi. Kung tunay kang lalaki, may prinsipyo at dangal sa sarili. Maging masaya ka kapag isa sa mga kapatiran ay umuunlad na. Iwasan mo yung ganyang ugali dahil toxic masculinity yan. Ipinapahiya mo lang ang kapatiran. Jealousy will destroy your masculinity. Tigilan mo yan. Support your brother and be happy for his success. Number 4. Simping. Ito ang alam nyo na kung bakit nakakasira ito ng masculinity. Ilang beses na nating pinag-uusapan ang topic tungkol sa simping at siguro na may nauunawaan nyo na ang masamang epekto nito. Hindi lang sa pag-iisip, pati na rin sa katawan, lifestyle at kinabukasan mo bilang lalaki. Itigil mo na ang pagsisim. Walang magandang naidudulot ito. Sinisira nito ang masculinity mo at pinapahina ang pagkalalaki mo. Sinisira nito ang focus mo dahil binubulag ka ng false reward na ibinibigay nito. Simping will rot your brain and it will instantly destroy your masculinity. Number 5. Finger pointing. Isang bagay na sumisira sa masculinity mo ay ang paninisi ng ibang tao. Blaming other people is not a masculine behavior. Mema ka na lang, mema sisi sa kapalpakan mo. Hindi mo na nga dapat ginawa, hindi mo pa rin ikinahiya. Kung patuloy mong gagawin ang magturo ng ibang tao para masisi sa kapalpakan mo, you will never become a man. Isa ka lang iyaking bata. This is not masculine. Bagkus, kahihiyan ito sa pagkalalaki mo. Iwasan mo yan. Take ownership over your life. Dahil buhay mo na yan, anumang kahinat na ng buhay mo, sa'yo lang lahat ang sisi niyan. Walang iba. Stop pointing finger. It's not masculine. It's toxic, lalo na't lalaki ka. Tapos ang hilig mong magturo ng iba para sisihin? Grow up. Behavior lang yan ng iyaking bata. It's not masculine and it's toxic to your masculinity. Number 6. Irresponsible. Isa ito sa mga flaws ng maraming lalaki at patutunayan ko yan sa'yo. Napakaraming lalaki ang takot sa responsibilidad at patunay dyan ang malaking bilang ng mga single mom. Kahit sabihin pa nating delikadesa ang dahilan kaya nagkaganon ang kinalabasan, nawawala pa rin yung pagiging responsable sa equation. Bakit? Dahil maraming lalaki ang kupal at salot. Aanakan mo tapos hindi mo naman pala kayang panindigan kasi supot ka? Nasaan ang pagkalalaki doon? Masculinity ba ang iwan ng iyong sariling mag-ina? Tingin mo masculinity yan? Toxic masculinity yan. Mga irresponsableng tigang. Kahihiyan ka sa ngalan ng mga tunay na lalaki. At kung naririnig mo ito, kinahihiya ka ng mga kapwa mo lalaki. Hindi ka nabibilang sa aming pangkat. Isa kang irresponsableng supot na walang bayag. Hinahanap ka na ng mga anak mo. Mga irresponsableng tigang. Number 7. Lack of masculinity. Makinig ka. Ito ang katotohanan pagdating sa tinatawag nilang toxic masculinity. Ganito yan. Hindi toxic ang masculinity. Ngunit ang kakulangan sa pagiging masculine ng isang lalaki ang tunay na toxic. Nauunawaan mo ba? Kung hindi, i-pause mo ang video at ulitin mong pakinggan. Dahil bilang lalaki, napakahalaga na maunawaan mo yan. Dahil masculinity lang ang mayroon tayo, ito na lang din ang mayroon ka. Tapos hahayaan mo pang masira. Kawawa ka niyan. Makinig ka.
May nangyayari ngayon na global emasculation na kung saan pinagtatangka ang burahin ng mundo ang totoong masculinity at palitan ng kung anong kalambutan at kaartehan. There is a war going on against masculinity. Mas mabuti nang maintindihan mo ang video na ito para magkaroon ka ng awareness sa nangyayari sa paligid mo. Ito lang ang nais kong gawin mo. Reject modernity and embrace masculinity. Gayunpaman, maraming ang makakapakinig nito. Ngunit iilan lang din ang makakaunawa. Hanggang sa muli nating pagkikita, mga tapat kong kawal.